So let's move on. In John chapter 12, verse 24, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Very truly, I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it bear much fruit. Actually, Jesus is talking about yung pagkapatay po dito, hindi naman yung totally mamamatay yung wheat. Kailangan lang po kasi talaga, pag tinatanim yon, it needs to die para po siya magkaroon ng tubo or tawag dyan, magkaroon ng fruit. Normal po yan sa mga magsasaka. Alam po nila na kailangan yung seed ay kailangang mailubog doon sa lupa, maitanim na para bagang pinatay mo siya, pero hindi. You really help that seed para po siya ay mag-grow. It actually same with our Christian life na Jesus is talking about if we want to have a spiritual fruitfulness, hindi po siya posible without willingness to die self or to die on ourselves. Kaya nga, di ba, yung sinabi ni Jesus that if we want to follow Him, we must pick up our cross, we must deny ourselves and follow Him. Kasi po, death to self, yung mamatay tayo sa ating sarili, is very important para po tayo ay magkaroon ng spiritual growth at magkaroon ng bearing fruit. Pero yung pagkapatay na yon, hindi po siya literal na habang buhay nang mamamatay kung ano yung hinayaan mong patayin ng Diyos sa'yo. Kung hindi, it's just simply planted but not buried. Amen? Yung pagkamatay mo sa iyong dating ugali, sa iyong dating buhay, yun ay tanim mo sa panibagong ikaw para ikaw ay tumubo at magkaroon ng bearing much fruit. Pag-uusapan po natin sa umagang ito with the topic of planted, not buried. Amen. Tayo pong lahat ay umukot, pumikit. Panginoon, maraming salamat po for this morning, for this opportunity na lagi pa po kaming may opportunity na makarinig ng iyong salita. Lord, marami na pong tao, wala nang ganang makinig ng iyong salita, wala na pong ganang maglingkod sa iyo, mag-worship sa iyo. Masyado na po kaming naging abala sa mga suliranin, sa mga worriness dito sa mundong ito. And there are times, Lord God, that we feel na parang wala na pong nangyayari sa amin. We feel stuck up. We feel na buried na yung mga pangarap namin, na buried na, kumbaga namatay na lahat ng mga pangarap mo sa amin, lahat ng mga dreams and goals, maging yung mga promises mo, Lord. Dumarating yung time na hindi na kami makapaniwala because of a lot of things that's happening in our life. But Lord, help us that in those moments that we feel stuck, tuluan mo po kami ngayong umagang ito that it's not buried. It's actually planted to bear much fruit. Katulad ng iyong sinabi in John chapter 12 verse 24 na kung ito'y mamamatay yung seed na meron na inilagay mo sa amin, kami mismo, kung mamamatay kami sa aming sarili, it will bear us much fruit at we will surrender our will to your will. Sama mo po lamang ako lagi sa iyong pangangaral. Ikaw pong patuloy na mangusap sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan naman natin muli ang ating Panginoon. Can everybody say, planted, not buried? Dumating na ba sa punto ng buhay ninyo, parang feeling mo, namatay na lahat sa'yo? No? Yung pangarap mo, wala na. 'Di ba? Yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, parang, Lord, ano ba? May pangako ka sa pamilya ko, pero ba't parang walang nangyayari? Naglilingkod ako, Lord, pero bakit ganito na lamang? Alam niyo po, yesterday, handa na po ba tayong makinig? Amen. Yesterday, kami po ay nilabas ng ating Sister Carmela kung saan pinag-enjoy niya po yung ating mga kids sa Star City. Yung aming family day, nilibre ni Sister Mela. Palapakan naman natin si Lord, no? Grabe. Sabi nung anak ko kay Mela, bumibili tayo, bumibili siya. Sabi ni Marco, are you a millionaire? Kasi konting labas daw ng pera si Ninang Mela niya. Doon sa mga ginawa natin sa Star City. And then there was a moment na kami po habang kumakain, nakapag-share si Sister Carmela ng kanyang nangyari po nung pinagdaanan niya for the past half year of this 2025 na ang hirap nang i-comprehend kung sa'yo mangyayari. Na parang titingnan mo yung suliranin, titingnan mo yung senaryo na parang namatay na talaga lahat sa'yo. Kaya nga sabi niya sa amin ni Ate Donna niya, habang siya umiyak, nagtetestimony siya, sabi niya, parang wala na akong pakialam sa inyong lahat. No, parang wala nang masasakit pa dun sa nangyari sa akin, na parang kahit anong sabihin niyo sa akin,
bahala kayo kasi words are not enough to explain or to comprehend or even to fathom yung bigat nung naranasan nila. Now, if I may share, for this half year, 3 of her closest family and relatives ang namatay. No, so parang, ano ba yun? Every time na lang ba, lagi na lang kumbaga, hindi pa, parang nangyari sa buhay ni Job. Di ba? Kakamatay lang ng mga anak, sumunod, yung negosyo naman, nawala lahat. Di ba? Sabi nga ng joke dyan yung palaisdaan nasunog. Saka nakakita, palaisdaan nasunog. Di ba? So, parang ang dating, lahat na lang ng pangarap mo, lahat na lang ng meron ka, lahat na lang ng ginugol mo, lahat ng buong ikaw, para bagang pinatay na sa'yo lahat ng Diyos. Naranasan niyo na po ba yan? Di ba? Yung parang, kasi yun yung parang nangyari kay Sister Carmela, parang wala nang pag-asang mangyayari. Bakit? Naglilingkod naman tayo. Tama? Lord, okay naman ang relationship ko sa'yo. May nagawa ba ako? Bakit parang ang dating? Lahat ay na-buried na sa buhay ko. But you know what? I want to encourage you this morning that you are just being planted and not buried. Palakisin mo naman yung katabi mo, sabi mo sa kanya, tinatanim ka lang ni Lord. Amen? And sakto sabi ko, yun yung mga sinabi ni Mela, yun po talaga yung nasa heart kong i-preach ngayong umagang ito. So, when you find yourself in a dark place, remember that you are planted and not buried. Alam niyo po, pag tininim ka sa ilalim ng lupa, lalo yung mga, yung sabi nila yung 6 feet under, pag namatay ka, madilim po talaga doon. Kasi wala kang makikitang liwanag dahil napapalibutan ka ng lupa. Tama? But then again, we have to encourage ourselves na tayo ay hindi buried. Hindi ka pinapatay ng Diyos, kundi itinatanim ka niya so that you can bear much fruit. So if you are in a moment right now, mga ngaral na po si Pastor, na parang feeling mo, wala ka ng pag-asa, you're stuck up. Question ko mga kapatid, are you feeling stuck up or buried? Nararanasan mo ba na parang Lord sa aking paglilingkod? Shucks, ilang taon na ako Kristiyano, pero parang walang nangyayari. Tingnan niyo yung mga example na na-realize ko at hinanap ko. Tingnan niyo po Lord, parang ganito ka minsan. You've been faithful, pero feeling mo, na-overlook ka ng tao. Tapat ka naman sa pinagagawa sa ni Lord. Lord, I've been serving for years, pero bakit parang feeling ko, wala man lang nakakakita sa lahat ng ginagawa ko? Wala man lang nakakakita sa lahat ng effort ko. Naranasan niyo na yan? No? Yung parang, ano ba yan? Wala man lang nakaka-appreciate. And you know what? The truth is, many Christians serve in silence, ushering, cleaning, leading, but still feel unseen and unrewarded. And kapag ka na-realize mo, dahil wala lang nakaka-appreciate sa'yo, na parang pinatay ka na nila, na buried na ikaw, give up ka. Tama? And the reality is, marami tayong mga kasamang totoong give up na because hindi nila naunawaan, planting season lang sa kanila ni Lord yun. Hindi yun bearing season na para patayin ka ng Diyos. Yung iba naman sa atin, minsan, ganito ang uhugot natin sa buhay. Lord, I'm doing everything right, but nothing's changing. Nagpe-pray naman ako, nagtatights naman ako, naglilingkod naman ako, pero Lord, ba't gano'n walang pagbabago sa sitwasyon ko? Ang hirap pa rin namin. Hindi pa rin ako makapromote sa paglilingkod ko sa iyo. Yung sitwasyon ko, walang pagbabago. Kung sino ako 5 years ago, 10 years ago, yung pa rin yung sitwasyon ko ngayon, nabago lang yung aking lengguwahe. Nabago lang yung aking activity na every Sunday, nasa church na ako kasi dati, every Sunday, nasa inuman, nasa mall, or tulog ako. Pero parang kung mapapansin natin, Lord, nagpe-pray ako. Nagtatights pa nga ako, Lord I'm supporting mission na lahat na nang pwede kong tulungan, tinutulungan ko. Pero Lord, ba't ganon? Parang ganon pa rin yung sitwasyon ko. Wala man lang paglago, wala man lang pag-angat. No, you feel like your obedience isn't producing result and wonder if God even notices. Minsan, di ba, natatanong na natin si Lord, Lord, nakikita mo ba itong sakripisyo namin ginagawa para sa iyo? Ba't parang ilang beses ko na narinig yung sinasabi ng pastor, my life will never be the same again. Pero but same pa rin yung buhay ko. Same pa rin yung status ng aming pamilya. Sometimes naman ang hugot natin, Lord, we're working hard, but others gets the credit. Hallelujah, ang hirap nito, no?
Ikaw, yung parang nangyayari kila Gideon, ikaw nagtanim, sila umani. Ikaw nagluto, sila kumain, yung mga Midianita. O, di ba? Parang nangyayari rin sometimes sa atin. Ikaw ang nagtrabaho sa lahat. Bandang uli, ang kumuha ng credit, yung ibang taong hindi deserving sa paningin mo. Parang sa opisina, di ba? Yung na-promote, yung alam mong sip-sip lang sa boss. Pero alam mong hindi deserving kasi siya nga yung laging walang ginagawa sa opisina. Tapos siya pa yung parang na-promote. Ano yan? Yung mga hugot natin, Lord, I'm giving my best but someone else gets the promotion, the praise, or even the platform. Dapat ako yung nangangaral eh. Dapat ako yung naging pastor kasi mas marami akong ginagawa kaysa sa kanila. Halos araw-araw na nga ako dito sa church 24/7 eh. Parang nangyari kay Joseph in the Bible, di ba? Ang ganda ng pangarap na ibinigay sa kanya ng Diyos, yung Joseph the Dreamer. Lulod sa kanya ang mga bituin, pati ang buwan. Tama ba? Tapos bandang uli, nakita niya yung sarili niya nasa kulungan. Nakita niya yung sarili niya inilagay sa pit. Nakita niya yung sarili niya, yung taong tinulungan niya, hindi man lang siya na alala. Siya yung nag-interpret ng dream, pero yung chief baker ang pinalaya. Naalala niyo yung kwento ni Joseph? Para bagang tayo minsan, you're doing the right thing, but still in the dungeon, feeling forgotten. Nalasan niyo na yan? Yung parang yung mga tinulungan mo nung meron ka, tapos nung ikaw naman yung wala, hanapin mo man silang masikap, hindi mo mahagilap. Kaya sabi rin talaga ni Daddy, para habang nag-uusap kami nila Camila kahapon, sabi ko nga, minsan, the deepest hurt comes from the bigger expectation. Minsan kaya ka sobrang nasusugatan at nahihirapan kasi you expect something tapos hindi nangyari. Kaya mga kapatid, kung ikaw may tutulong, huwag kang tumulong na ang isipan mo para isang araw makakahingi rin ako ng tulong sa kanila. Kasi pag gano'n na naging isipan mo, what if hindi ka talaga niya naalala, tisod ka na. Laging tinuturo sa atin ng ating Daddy, kung tutulong ka, kung may ginawa ka sa tao, kung may ginawa ka sa church, lagi mong ginagawa yan para sa Diyos. Kasi yun yung pinakamalagang approval at applause na kaya mong ma-receive. Para kung sa gayon, hindi ka agad matitis. Ano ba yan? Tinulungan ko yun, hindi mo lang ako naalala. Lord, I'm working hard, pero ba't iba yung parang pinagpala? And sometimes, sa tagal na rin natin paglilingkod, we sometimes feel yung spiritual dryness. Na ang hugot natin, ito, honestly, nararanasan ko rin po ito bilang pastor. Lord, nagbabasa naman ako ng Bible, pero parang walang spark. Alam niyo, parang walang revelation, naging ritual, naging normal na lang sa'yo. Lord, nag-worship naman ako, but I don't feel moved. Kaya nga, naituro ko po minsan ang worship is not is emotional response na kung kailan ka lang masaya, kung kailan lang okay ang lahat, ang sarap mag-worship. But can you still even worship God even in those moments na sobrang bigat na pinagdadaanan mo? Because worship has nothing to do with your feelings. Worship is your spiritual discipline to God na Lord, whatever happened, hindi man maganda, masakit man, nakakapagod man, I will still raise up my hands and worship you because you deserve it. Amen. Kaya sometimes we feel stuck and we feel buried. Ano pa yung minsan hugot natin sa buhay? Ito yun, it's like you're planted in dry soil, but God is still working even we don't feel Him. Di ba may kanta po tayo? Ano yun? Yung sa miracle worker, yung waymaker. Even if you don't see Him, He is working. Even if you can't feel Him, He is working. Kaya kapatid, hindi ka stuck. Hindi ka buried. You are just planted for a purpose na ikaw ay magbunga pa ng higit. Amen? And some of us, ganito ang higit ang ano natin. Ito yung minsan nagiging hugot natin sa buhay. You keep giving, but you feel drained. Ikaw yung bigay ng lakas, ng panalangin, ng pera, ng lahat ng meron ka, I encourage others. But Lord, sino naman nagpapalakas sa akin? Who encouraged me? At napakadelikado niyan, lalo kung feeling mo malakas ka na, tapos wala kang kinabibilangan J-group, alam mo, feeling mo lang, alam mo ng lahat, delikado kapatid. Kasi saan ka kukuha ng lakas? You cannot share something you don't have. You feel like you're constantly pouring out for family, for work,
for church, but no one's pouring into you. Oh, ikaw yung bigay ng pag-ibig ng lahat. Tapos sa'yo, wala man lang nakakaalala. Naalala ko, sabi ni Mela, sabi ko, biniro ko kasi siya eh. Sabi ko, kasi naman, Mela Labs, di na rin namin alam saan lulugar sa'yo eh. Kasi sabi mo, ayaw mo nang kausap. Nung hindi ka namin chinat, nagtampo ka kasi wala man lang umaalala sa'yo. Nung umaalala kami sa'yo, sabi mo naman, ayaw ko nang kausap kasi wala na, sobrang in pain ako. Kumbaga, understandable naman. Kasi di ba, sometimes, ikaw din, nararanasan mo, ikaw yung bigay ng ibigay, pero sa'yo wala man lang nagbabalik. Ouch! Naranasan niyo na yan? Hindi, perfect yata kayo eh. Kami lang yata nakakaranas. Si Mela lang nakakaranas nun eh. Actually, si Mela topic natin ngayong umaga. Joke lang. Alright? O kaya naman, ito pa, sa mga naghihintay, Lord, I've been waiting and waiting and waiting. But yet, Lord, single pa rin ako. Wala akong maisip na ibang salita kapag sa waiting eh. O kaya naman, Lord, naghihintay ako, wala pa rin yung blessing. Di ba? Ang tagal na nating hinihintay. Pero yung iba nga sa inyo, 3 taon pa lang, 5 taon ka pa lang naghihintay, naaatat ka na. Si Abraham, si Sarah, 25 years bago binless ng anak. Si Moses, 40 years in the wilderness bago ginamit ni Lord to i-lead yung Israelite from Egypt to the promised land until hindi nga niya na-reach. Pero lahat, may season, may waiting time. Huwag ka lang nagmamadali. Kaya lang minsan, kapag mali na agad yung feelings mo, kaya tama feelings are misleading. What you feel is not always real. And sometimes the facts are not always the truth. Hindi porket ito na yung facts sa'yo, yun na yung katotohanan. Because the truth should always be based according to what God says. What's the truth? And some of us, ganito naman hugot natin. You feel like just place you somewhere you didn't ask for. Lord, bakit ako nandito? Lord, hindi ko naman pinili itong sitwasyon na to. Bakit ko nararanasan to, Lord? Ang bait ko naman, pwede naman yung iba na lang mag-suffer ng ganitong sitwasyon. Bakit ako pa? Like you're stuck in a job, ministry, or role that you didn't expect, but God is using it to develop something in you. And this is actually my personal testimony. Kasi po, minsan, hindi rin yata maganda na lahat ng ginagawa mo pinagpapala. Kasi nabibigyan ka ng iba't ibang trabahong hindi mo namang unang trabaho. Sabi ko nga po, sa trabaho po natin, sa company po natin, sa habag at biyaya ng Diyos, lahat po na talaga ng pinapagawa sa atin, lahat ng hinahawakan ng ating kamay, pinagpapala ng Diyos. Pero sometimes, dumating sa pakiramdam ko, ba't ganon? Hindi ito yung kontrata ko in the very first place. I'm supposed to handle only all auto dealership. But right now, pati yung aftermarket business ng company namin, pinahawak na din sa akin na parang, honestly, ako po nahirapan. Kasi sabi ko, yung shifting ng utak ko ang na-challenge. For example, today, magtuturo ako ng patungkol sa auto, brand new cars. Tapos bukas, I have to teach naman yung aftermarket na kung saan nagbebenta kami ng gulong, nagbebenta kami ng spare parts, nagbebenta kami ng something na may patungkol doon sa kotse na ako mismo na-challenge. Na parang feeling ko, ano ba yan? Ba't ako nailagay sa sitwasyon na ito? Usapan natin, yung mga brand new cars lang. Bakit ngayon, pati used cars? Pero alam nyo, pinarealize sa akin ni Lord, may dinidevelop lang sa akin ng Diyos na in the future, ipagpapasalamat ko na, Lord, hindi pala bakit kaya ako, hindi kaya pala. Amen. Kaya ako sa feeling mo, ba't ganun? Hindi ko to specialty pinapagawa sa akin. Well, number 1, dapat ma-realize natin, bakit ikaw ang lagi nauutusan? Bakit sa'yo lagi pinapagawa? Kasi napagkakatiwalaan ka at laging may bunga ang iyong ginagawa. Ngayon, pag hindi ka na pinapansin sa company or even sa church, there's something wrong na baka mamaya, wala na silang pakialam sa'yo. Aray ko. Pero minsan naman, hindi naman dahil sa walang pakialam sa'yo. Kung hindi, may pinare-realize lang sa'yo si Lord at meron lang gustong i-develop si Lord sa'yo. And last, na minsan nakakapag-feel stuck and buried sa atin. Yung tipong, you're giving your best, but no progress is visible.
Meron ba rito yung parang nag-gym ka lang isang beses? Isang beses lang ha? Tapos sabihin na natin nag-sit up ka ng 500 times. 500. Pag uwi mo ba noon, pagtingin mo sa tiyan mo, may abs na? Absent pa rin, di ba? Wala pa rin naman, di ba? Kaya minsan, na-frustrate ka kasi kakaunti pa lang yung ginagawa mo, gusto mo agad real progress. Parang minsan, yung asawa ko, laging ganito magtanong, I love you so much, my mind. Kwento ko pa ba? Baka di ako makakain ng lunch. Ganito, nag-jogging pa lang ng isang araw. Iniikot yung buong village namin. No? Pag-uwi, ang tanong sa akin, may pumayat na ba ako? Eh, siyempre, alam nyo, yung mga ganong tanong ng mga babae, yung mga lalaki, makinig kayo, tricky question yan. Yung pag sinabi niyang, pumapayat na ba ako or gumaganda na ba ako, huwag kang sasagot parang awa, ikamamatay mo. It's a trap. Huwag kang sasagot. Ibahin mo na lang yung usapan. Lalo kapag sinabi, yung pag ba namatay ako, maghahanap ka pa ng iba. Nako, trap. It's a trap. Ibahin mo na lang yung usapan. No? So, sabi ko, isang araw ko pa lang tumatakbo eh. Ngayon nakakaisang buwan na yata siya na lagi nagja-jogging. Habang tulog ako, nagugulat ako, wala na ako katabi, nagja-jogging. Sabi ko, mine, pumapayat ka na. Pwede na ulit. Hindi. Di ba? Pero sometimes, sa buhay natin, you're giving your best, pero parang no progress is visible. Lord, why am I still stuck in the same financial? Tama ba? Trabaho ka ng trabaho, negosyo ka ng negosyo, pero parang walang paglago financial ko, Lord. Basa ka ng basa ng Bible, lahat na ng preaching, lahat na ng conference, lahat na ng patungkol sa paglilingkod, inalam mo na. Pero Lord, ba't parang walang spiritual progress? But my emotional battles, parang ganun pa rin, mayabang pa rin ako, matampuhin pa rin ako, parang sira pa rin, no? So, alam niyo yun, dumarating yung time, parang, naranasan niyo na ba yun? Parang, Lord, I'm giving my best, pero wala pa rin. You feel buried with bills. Katulad natin mga tatay na nag-iisip na lagi ng mga pambayad, responsibilities, emotional burden. But God actually is growing roots before fruits. Uy, ang ganda nito No? God is actually growing roots before fruits. Parang isang puno. Katulad kahapon, may bagyo, no? Pero wala makakapigil sa amin, eh. Sabi nga, may bagyo. Tara, labas pa rin tayo. Napansin nyo ba ang isang puno? Kapag ka ba, alam niyang may paparating na signal number 2, tatawagin kaya niya yung mga kapwa niya kung puno, paring mahogany, alis muna tayo dito, signal number 3 daw sa area, lipat muna tayo sa bandang Bisaya, walang bagyo doon. May narinig na kayong punong ganon? Yung balitang-balita sa radyo sila, isang puno, lumipat muna sa Mindanao kasi may bagyo sa Luzon. Wala, di ba? Because they are rooted in that place that whatever bagyo, storm signal, they will remain in that place because God is growing roots first before bearing fruits. Could it be possible di ka nagbubunga ngayon ng mga gusto mong bunga mula sa Diyos kasi hindi ka pa rooted? Ang bilis mong magsawa, ang bilis mong umayaw, ang bilis mong umalis. I mean, ilang relationship na ang pinasok mo, laging fail. Ilang company na ang pinasok mo, laging fail. Ilang ministry na ang pinasok mo, laging ang may problema. Yung ministry, laging may problema. Yung J-group, laging may problema. Kung ano man, laging sila. But when was the last time that you look at yourself na minsan, ako pala yung problema, Lord? Kasi ang bilis kong magdramang feeling stuck and buried. Yung pala, Lord, planting season lang muna ako ngayon. Sometimes when you're in the dark place, you think you've been buried, but you've actually been planted.
Parang sabi ni Christine Kane, yung buhay, yung struggle, tinatanim yan, parang walang nangyayari. Ang drama mo na sa buhay, Lord, everything is over, walang nangyayari. Yung kaninang inisa-isa ko, yun yung laging dahilan mo sa buhay. Yung pala, hindi mo alam, planting season for you to bear much fruit. Let me encourage you once again, mga kapatid, that you are not planted. You are planted, not buried. Tinatanim ka ng Diyos para magbunga ka. God wants you to be rooted in order for you to be fruitful. Kasi ang buried, He wants you to stay dead. Pag ikaw ay planted ng Diyos, simply because God wants you to grow. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, lumago ka pa. Sometimes it's not that God is ignoring you. Hindi dahil in-ignore ka ni Lord. It's that He's planting you, and what grows in silence becomes the strongest when it finally rises. Alam niyo po ba kung ano yung mga pinakamatibay na puno? May idea po kayo? Nara? Nakita niyo po ba kung gaano kalalim ang ugat ng nara? Bakit? Kahit anong bagyo, kahit anong hangin, kahit anong ulan, he remain rooted. Sapagkat again, the strongest grows in silence. At ma-appreciate mo yung mga pinagdadaanan mong hirap ngayon. Ma-appreciate mo yan kasi the next time, naharap ka na ng problema. May kita mo, kaya ko pala, Lord. Salamat sapagkat tinanim mo ko at naging rooted ako. Sige, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. I just want to remind you today, mga kapatid, you're not stuck. You're just being set apart. You're not buried to die. You are planted to grow. And this is your rooting season, not your ending. Sabi mo nga sa katabi mo, palakasin mo siya, kapatid, you're not stuck. You're just being set apart. Inihiwalay ka ni Lord kasi kapag ikaw ay nakita at nag-grow, there's something inside of you na yung iba kaiinggitan ka. At parang feeling mo lagi ka lang nakahidden, lagi ka lang nakatago. Kasi nga naman, di ba, pag tinanim ka, katulad ng sinabi natin, hindi kita. Tama? Walang nakikita sa iyo kasi nasa loob ka lang. Parang ilang araw na, parang wala pa rin nangyayari. Pero yung pala, may nangyayari sa loob that you are being rooted. Kaya there's actually purpose in your hiddenness. Kaya in those moments that you feel buried at para ka lang nakatago, para ka lang nandoon sa isang madilim na lugar. Again, let me remind you, you're not stuck. You're not buried. You're just being planted. And in that planted or planting season na you feel like na parang nakatago ka, there's a purpose in that hiddenness. Galatians chapter 6 verse 9. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Basahin natin ulit, marinig ng espiritu mo, marinig ng madrama mong isipan, madrama mong puso. Sabay-sabay ulit natin basahin. 1, 2, 3, go. And let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Hallelujah. And most of the time, growth happens underground. Kaya huwag kang bibigay. Kung gumagawa ka na ng mabuti, kapatid, naglilingkod ka na, you're sacrificing everything for the Lord, for the church, kapatid, just do not give up. Because in due time, in due season, in His perfect timing, we will reap a harvest if we do not give up. In fact, the moment that you are hidden, kasi simply means, mahalaga ka. Meron po ba kayong gold sa bahay? Ha? Di ba normally pag may gold ka or something na mahalaga sa'yo, tinatago mo eh. Tama? Hindi mo siya makikita lang sa ordinary sa sala o nakakalat. Kung hindi, pag alam mong valuable, tinatago mo at ginagamit mo siya on a specific purpose na kapag ka alam mong yung gold mo, hoy, it's time to shine, pupunta tayo sa ganitong event. Kailangan na kitang gamitin. Tama ba? And it's the same thing with our life. There's a purpose. Bakit kaya feeling mo hinihiding ka ni Lord? Kasi God wants you on a perfect timing that you will shine the brightest. Kaya wag ka agad bibigay, mga kapatid. Number one purpose of hiddenness. Let's talk about this as we end. Patapos na rin naman po tayo. Hidden seasons protect your growth. Kaya ka hinahayaan ni Lord na parang maramdaman mong walang nakaka-appreciate sa'yo, parang tago ka, walang nangyayari. Because He actually protecting your growth. Any baby
na kapag ka lumabas sa tiyan ng mommy nang wala pang 9 months. Tama ba? Ano mangyayari sa kanya? Most likely, mabilis mamamatay yung bata. Hindi naman mabilis, pero ang laki ng chance na kapag ka premature ang isang baby, mamamatay siya. Tama po ba? Right? But you know what? Kaya ka minsan inilalagay ni Lord para kang isang sanggol na nasa sinapupunan ka. You're in a season, hidden season mo para paglabas mo, strong enough ka nang mabuhay. I hope you're hearing it by your spirit. Seeds don't grow in the sunlight immediately. They grow in the soil where it's dark, quiet, and tight. Totoo naman, di ba? Pag nagtanim ka ng isang seed, ng isang buto, hindi naman siya agad lalago. Doon muna siya sa loob, tahimik. Why? Because roots grow in the dark. God hides you to build your foundation first, so when He promotes you, you can handle it. Mga kapatid, you don't want to be exposed too soon. Hindi mo gugustuhin i-bless ka ni Lord nang hindi ka pa ready. Because being exposed too soon to a platform, to anything na ginugol mo sa buhay, hindi ka ready, kala mo lang blessing yun, but it's actually a curse. Kasi pag hindi mo siya kayang i-handle, it's either it's gonna make you or break you. Kaya if you're in a season of growth, relax ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, relax lang. Huwag ka nagmamadali. Maging sa pag-ibig, huwag ka nagmamadali. Because hidden, parang ating Panginoong Hesus. Imagine, nung pinanganak si Jesus as a baby, kailan siya nag-start? 30 years old. And those hidden season ng buhay ng ating Panginoong Hesus for the past 30 years, sabi ng Bible in Luke chapter 2 verse 52, and Jesus kept on growing in wisdom, in physical stature, in favor with God, and in favor with others. Kasi kailangan ka munang lumago in those hidden season mo sa buhay. Kasi minsan gustong-gusto mo agad makilala ka. Minsan gustong-gusto natin agad maging famous. Pero hindi naman tayo effective. We'd rather be effective rather than being famous. Sabi nga natin last week, we must live to have an impact and not to impress. Another purpose of hiddenness, hidden teaches you to obedience or teaches you obedience without reward. Inaalaw talaga ni Lord, itago ka muna para makita, bakit ka ba talaga naglilingkod? Dahil sa reward? Can you still serve, pray, give, and love even when no one claps for you? Kaya mo pa rin bang gawin yung mga bagay na ginagawa mo ngayon kay Lord kahit walang pumapalakpak sa'yo? Nawa, amen. Di na tayo maka-amen eh. Parang tayo talaga yung topic ngayong umaga eh. Di ba? Hiddenness actually, kapag ka-feeling mo wala nakaka-appreciate sa'yo, ikaw lang, hiddenness is where we learn to live for God's approval and not man's attention. What if di nagpasalamat sa ginawa mo, kaya mo pa rin ba mag-serve? O magtatampo ka na lang, di nyo man lang ako na-appreciate, nagkaroon ng appreciation night, ako lang walang certificate, bahala na kayo. Kayo na lang magtrabaho dyan sa church na yan. Total, iba naman lagi na po-promote, yung hindi pa karapat dapat, ako nga yung mas deserving. Kaya ka nga hindi na po-promote kasi feeling mo, deserving ka eh. Naalala yung sabi ni Bishop Ray na nasa Baguio, sino yung mga qualified maging bishop? Yun yung mga ayaw maging bishop. Pero yung mga nag-i-expect na dapat, naalala ko may nakwento sa atin, meron tayong taga-ibang church, hindi dito. Nag-i-expect siya, itatalaga na siyang pastor. Eh hindi tinalaga. Pag uwi, halos matisod-tisod. Ayun, tuluyang natisod. Kasi, ang gusto sa iyo ni Lord, maglingkod ka kahit walang reward. Ngayon, kung may mga taong naglilingkod at nire-reward na ni Lord, huwag ka mainggit kasi may season din na nagtatrabaho lang sila, hindi sila na-appreciate, pero nagpatuloy. Kaya ngayon, nag-harvest na at darating din yung time, ikaw man din mag-harvest if you do not give up and keep doing good. Kaya hindi mo dapat ikumpara yung sarili mo eh. Kasi may mga tamang season. Kaya ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 23 to 24? Whatever you do, work at it with all your heart. That's working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you're serving. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang binibigay mo, ano man sinasacrifice mo, lahat yan para kay Lord. Not for human master.
Ikatlong purpose of hiddenness, bakit ba parang feeling mo buried ka, tinaya ni Lord, maramdaman mo yon, pero hindi para tuluyang kang i-buried, kundi tinatanim ka lang ng Diyos. Hiddenness strips away pride. Kasi pag wala nakaka-appreciate sa'yo that you are expecting for you to be appreciated, binabasag ni Lord yung feeling entitlement mo. Yung sense of entitlement natin, gustong basagin sa atin ni Lord yung ating kayabangan. You know, if I'm not mistaken, maybe the greatest sin of all is pride eh. Di ko lang sure pero baka, kasi that causes Lucifer from heaven down to hell. Sa kanyang sobrang kayabangan. Kaya minsan, bakit? Anong gusto ni Lucifer? Bakit siya dinala sa hell? Kasi yung gusto niya, siya na yung sumikat. Ayaw na niya yung lagi lang siya nakatagong kasama ng mga ibang angel na worshiper. Kasi nga, si Lucifer ang pinakamagaling na worshiper ni Lord. Sabi ng Bible, iba't ibang instrumento ang nasa katawan niya. And dahil doon sa kanyang pride, ninais niyang humigit kesa sa Diyos. Kapatid, when you're not seen or promoted right away, it humbles you. It gives you a perspective. Lord, oo nga, hindi naman talaga ako karapat-dapat. In fact, sabi nga natin, isa sa mga life verse ko, Luke 17:10, Lord, I'm not worthy servant. Ginawa ko lang po kung ano yung pinaggagawa sa akin. I'm not entitled to any type of credit. It's only by His grace and His mercy. It's hiddenness where you stop saying, Lord, I deserve this. At sasabihin mo na, Lord, I trust you. That no matter what, alam mo yung ginagawa mo, hindi ako nagsisik ng anumang promotion sa'yo. It's just that I trust you. James 4:6, but He gives grace more. But He gives grace, more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to humble. Gusto mong itaas ka ni Lord? Simple lang, alam na natin to. 1 Peter 5:6, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! You may exalt you in due time. Again, in due time. Hindi sa oras mo kung kailan kayo po-promote ni Lord, kundi sa oras niya. Mamaya, I'm gonna discuss naman, ano naman dapat gawin natin while we are being planted. So let's move on. No, ano pang purpose ng hiddenness? Hiddenness, ito maganda, test our motives. Ayan na. Hinahayaan talaga ni Lord makaramdam kang walang nagmamahal sa'yo, walang nakaka-appreciate sa'yo, parang tagun-tago ka, wala man lang nakakakita ng iyong ginagawa, to test what's really your motive. Are you serving because you love God or because you want recognition? Gandang tanong sa atin yan mga kapatid. Naglilingkod ba tayo kasi mahal lang natin si Lord or we just want na mapalakpakan, ma-recognize na you're the hard worker, you're a hard-working pastor, you're a hard-working leader. Because when you serve in hiddenness, your hearts get refined. You serve because of who He is, not because of what it brings you. Yun ang maganda. Naglilingkod tayo kasi kilala natin siya, hindi kung ano yung magiging benefits nito sa atin. Amen ba? Totoo lang ang sabi ng Bible, the heart is the most deceitful of all. Kahit sabihin natin, ginagawa ko talaga to kasi para kay Lord, hindi para sa inyo. Tingnan niyo sabi ng Proverbs 16 verse 2, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Wala talaga maililim kay Lord Sabi ng Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Totoo yun. Hindi natin madadaya ang Diyos You are in the season where you are right now. If you're blessed, if you're not blessed, if you feel cursed, if you feel blessed, if you feel loved, simply because, sabi ng Bible, it is according to the deeds. It's according to the conduct. Kung bakit mo ginagawa ang lahat ng bagay. Because God examines, sabi niya, heart and mind. Ang lupit ni Lord. Walang may tatago. At minsan dumating na ba? Nanalangin ka kay Lord pero hindi dumating. Hindi ito yung nanalangin ka pero hindi dumating. Totoo naman, hindi. So lahat ng panalangin nyo, dumarating talaga. Ang grabe. Ang perfect talaga ng church natin. Pero sometimes, di ba, hindi dumarating. Itong ganda sinabi ni paring James. Hindi si Pastor James Hindi sabi ng Bible, James chapter 4, verse 3, when you ask, you do not receive.
Because you ask with a wrong motives. That you may spend what you get on your pleasures. Ba't mo ba gusto mo-promote? Ba't mo ba gusto mapagpala? Ba't mo gusto mo bang mag-level up? Bakit mo ba gusto yung mga bagay na pinapanalangin mo? Naka-cross finger ka rin ba? Na Lord, kasi wala. Gusto ko lang sumikat. Gusto ko lang masabing ako yung tama, sila yung mali. Gusto ko lang masabing ako yung magaling, sila hindi. And last but not the least, hidden or purpose of hiddenness, bakit ka hinahayaan ni Lord na nandun ka lang sa dark moment ng buhay mo? Because hiddenness prepares you for public impact. Pine-prepare ka lang ni Lord para pag dumating yung time, gamitin ka ni Lord sa public. Ready ka at hindi mo kukunin yung glory para kay Lord. When God is done working in the secret place, He brings you out with fruit that lasts. Karamihan, alam niyo, napansin ko karamihan ng tao kapag bigla mo lang, many Christians na napansin ko, pag binigyan ng ministry, hindi niya pinaghirapan, mabilis lang din niyang i-give up. Kaya wala sa kanya kung atin siya o hindi. Kagampanan niya yung tungkulin niya o hindi. Kasi bakit? Hindi naman niya pinaghirapan. Hindi niya na ipagnalangin in a secret place. Pero ang gusto ni Lord, minsan, daling ka muna talaga sa madilim na lugar para it will bring you the fruit that will last. Many people want the spotlight but not the secret training. Aray ko. Gusto natin minsan madalas makita tayo agad. Pero ayaw natin yung secret training. Actually, God trains us in private. Problema kasi minsan, gusto natin success agad nang hindi tayo naka-ready in the end. At bandang huli, yung success na ibibigay sa ni Lord, it will just end up dying. Amen ba? Wala. Actually, sabi ko nga, sa akin preaching to, kaya ako lang din i-aiming sa sarili ko kasi tulog na kayo Di ba? Kaya kita nyo, parang si David, nung inanoint siya sa king, 15 years old I think, anong ginawa niya pagka-anoint sa kanya ni Samuel? Pinatay niya ba agad si Goliath? No, he went back in the ship at nagpastol siya muli. Because your anointing season is different from appointing season mo. Sometimes i-appoint ka ni Lord, yes, pero yung kung kailan yung breakthrough mo, it takes time. Bakit? Nire-ready ka muna ni Lord in a secret place para pag dinala ka sa public impact, alam mong ibabalik mo ang glory kay Lord. Parang si David, ilang leon kaya? Hindi naman sinabi, ilang oso o leon ang pinatay ni David dahil kinakain yung mga tupa niya Pero I'm sure marami in that 15 years. Kaya nung pagharap niya kay Goliath, ano sabi niya kay Goliath? Dala-dala mo sword? Ako dala-dala ko, dala-dala ko'y pangalan ng Diyos na siyang nagligtas sa akin nung panahon sa mga oso, sa mga leon ako pumatay. Kaya ikaw, simple ka lang. Kaya ready na siya noong panahon ni Goliath. And mga kapatid, tingnan niyo po itong simpleng encouragement mula sa Bible. In Luke chapter 12 verse 2, nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. It's the same thing with us. Whether good or bad yung ginawa mo in a hidden, it will expose. Pag mabuti yung ginawa mo during your secret training kay Lord, inuna mo talaga yung intimacy mo kay Lord, it will be known, it will be revealed ng may kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung in that secret moment, may ginawa kang mali, walang lihim na hindi nabubunyag kay Lord. Kaya normally, pag na-expose, dalawa lang It's either you give back glory to God or magtatago ka dahil alam mong mali yung iyong ginawa. Kaya, if you feel hidden, it's just preparing you for for a public impact. Amen? Kaya sabi ni Emily Bronte, ang ganda po na sinabi niya, if I could, I would always work in silence and obscurity. Yung magtatrabaho na lang ako, wala nakakakita, and let my efforts be known by their results. Mas maganda makilala ka sa resulta mo kaysa sa salita. Madaling magpakilala sa salita, pero hindi sa gawa. Bandang ulit-ulit, nasasabihan tayong, hipokrito. Amen? Now last, as we end, what to do while planted?
Ngayon, naunawaan na natin yung purpose. Di ko alam kung nasang season ka ng buhay mo, pero may purpose yon. Ngayon, habang nandiyan ka sa planting season mo, habang ikay nasa ilalim, tinatanim ng Diyos, ano namang gagawin natin? Mabilis na lamang po ito. Number one, we just need to stay humble. Keep working quietly without pride. Alisin mo na yung yabang mo, kapatid. Kasi unang-una, in the first place, wala naman tayong may pagyayabang kay Lord. Picturean nyo na lang, Proverbs 22 verse 4, humility is fear of the Lord, its wages are riches, honor, and life. Gusto mong galangin ka ng tao? Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Gusto mong magkaroon ng totoong buhay? Magpakumbaba ka kay Lord. Why? For those who exalted themselves will be humbled, and those who humbled themselves will be exalted. Make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands. Ang i-ambition mo daw, yung tahimik na buhay, hindi yung mayabang na buhay. Ano ba ang kailangan natin gawin? What to do during planted, while we are planted? Number two, number one, stay humble. Number two, stay faithful. Don't envy others, focus on Jesus. Focus on your calling and not others. Minsan, bad trip ka, hindi ka nagiging tapat sa pinagagawa sa ni Lord kasi nakapokus ka sa ginagawa ni Lord sa iba. I-focus mo yung sarili mong calling. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 4 to 5, pay careful attention to your own work. Tingnan mo maigi yung ginagawa mo, hindi yung ginagawa ng iba. Sabi nga ni Malupiton, binabayaran ka sa trabaho, hindi para bantayin yung trabaho ng katrabaho mo. Ganon din naman, nire-rewardan tayo ni Lord sa ating paglilingkod, hindi dahil para bantayan mo yung ginagawa ng iba. Kung mas masipag ka kesa sa kanila, praise God. Pero you don't need to compare yourself. Pay attention to your own work. Then you will get the satisfaction of a job well done. And you won't need to compare yourself to anyone else. Aray ko, saksak nga natin sa baga natin to. Tingnan mo yung sarili mo, focus ka sa calling mo, hindi sa calling ng iba. At pagka nag-focus ka sa sarili mo, sabi doon, you will get the satisfaction of a job well done sa ginawa mo. Then, you won't need to compare yourself to anyone else. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Gusto mong i-bless ka ni Lord ng marami, sa maliit nga, hindi ka mapagkatiwalaan. Gusto mo magkaroon ng posisyon sa company, dyan nga sa pagiging rank and file natin, hindi tayo mapagkatiwalaan. Gusto natin magpastor ay sa simpleng devotion, di mo magawa. Aray ko. Tapos gusto mo pa, ano sabi kung sino mapagkakatiwalaan sa very little, little na, very pa eh. Siya lang daw yung pagkakatiwalaan sa madami. Kaya mga kapatid, as we end, Hebrews chapter 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Even if you are faithless, God remains faithful. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. So what to do while we are being planted? Number one, stay humble. Number two, stay faithful. And last but not the least, mga kapatid, stay ready. Harvest is coming. Just be prepared. Hindi mo alam kung kailan kayo be-bless ng Lord, just be prepared. Kaya sabi ng Galatians 6:9, binasa natin kanina, basahin natin ulit na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Just stay ready. Maging sa pangangaral ng salita ni Lord, just stay ready. Hindi pag, ikaw na mangaral. Ha? Ako? Ba't ako? Hindi ako pastor dito. Iba na lang. Hindi eh. Ikaw ang tinawag ng Diyos eh. Amen? Just stay ready. Matthew 25, therefore keep watch because you do not know the day or the hour. Kung kailan babalik si Lord, o kung kailan mo rin mabe-breakthrough ikaw, kung kailan ka rin pagagalingin ni Lord, as long as ang mahalaga, you stay ready. Sabi mo sa katabi mo, stay ready. Ano sabi ng 2 Timothy 4:2? Be prepared in season or out of season. Just be prepared. Season mo man o hindi, just be prepared. Why? Kasi whatever you've done in secret, sabi ng Bible, Matthew 6:4, and your Father who sees in secret, in those planted season na parang ang dilim, walang nakaka-appreciate ng ginagawa mo, pero nakikita ni Lord lahat ng iyong ginagawa, He will reward you openly. God will bless you publicly for whatever you've done
in secret. And my hope and prayer, we're gonna be a tree planted in the streams of water. Sabi ng Psalms 1:3, He is like a tree planted by the streams of water that yields fruit in its season. And its leaf does not wither. Ito yung puno na hindi natutuyan kasi katabi siya ng river. Doon sa river, kailangan ng puno ng tubig. Dahil nandun ka, it lives, hindi ka matutuyuan. At namumunga ka in your season. At ang the best, ito yung pinaka-the best, in all that He does, He prosper. Whatever touch, whatever works of your hands, it will prosper if you're gonna be trusted that you are planted and not buried. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Come on, let's stand in our feet right now. I just want to encourage you again, mga kapatid. You are planted and not buried. Hindi tayo siguro ngayon tayo po parang sigawan ng sigawan, hype your spirit, because sometimes God speak with a still, small voice. And my open prayer, as we encourage ourselves, as we remind ourselves na, Lord, hindi mo pala pinatay lahat ng pangarap ko. Lord, yung season ko pala ngayon na parang ang dilim-dilim, walang nakaka-appreciate, Lord, training ground. May purpose pala ito para ako'y lumago. May purpose pala ito para ako'y mag-matured pa. Ito palang hidden season ko na parang wala nakakakita. It's actually for my growth. It actually strips away my pride para hindi ako magyabang. It actually tests my motives para at the end, makitang ako ay purong lingkod mo. So Lord, as I'm being planted, I'm gonna remain faithful, I'm gonna remain humble, and I'm gonna stay ready so that whatever happens, Lord God, Amen. I'm gonna be a tree planted by the streams of water that Amen. yields its fruits in its season. It does not, its leaf does not wither, hindi natutuyuan. And in all He does, Lord God, He will prosper. And that's my hope and prayer. Saan ka mang lugar dinadala ni Lord, saan ka mang area, saan ka mang aspeto ng buhay, pagpapalain ni Lord sapagkat you have been planted to bear Amen. much fruit. Hindi ka pinapatay ni Lord, kapatid. Yung pangarap mo hindi pinapatay ni Lord. He's just testing you because you are not buried, you are planted. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit. Kausapin natin ang Diyos sa umagang ito, just you and the Lord, while we are worshiping. What are the things na feeling mo wala ng pag-asa? What are the things na feeling mo pinatay na ng Diyos sa'yo? And God is just reminding you again, just stay humble. Just stay faithful. Just stay ready. I have a bigger plans than you could ever imagine. I have a bigger thoughts than your thoughts. My ways are not your ways. Just stay planted. Just stay rooted because God grows first. He wants us to be rooted before we can bear much fruit. Let's worship the Lord. Come on, just talk to the Lord. Hallelujah.